Chapter 11. Hanggang sa makarating sa isang malaking bahay, medyo malayo to sa syudad. Sa tingin nila isa tong rest house sapagkat kagubatan ang nasa likuran nito. Bakit dito mo kami dinala? Matapang na tanong ni Arlisa. Mark. Naninigurado lang ako. Tugon ng manager. Bakit? Natatakot ka? Tingnan lang natin kung hindi marid ang kasino mo. Arlisa said. Subukan nilang ipaparid ang kasino ko. I swear, bangkay kayong dadalhin sa inyo. Galit na galit nitong banta at hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Arlisa at napangibito sa sakit. Bitawan mo ang kapatid ko. Kinagat ni Arlisa ang kamay ng lalaki at nabitawan nito ang braso ng kanyang kakambal. Sabay sampal naman niya kay Arlisa at napadaing ito sa sakit. Demonyo. Napatras sa magkapatid na bigla silang tutukan ng baril. Parehong dalawa na habol ang hininga sa sobrang natakot at yakap-yakap ang isa't isa. Bantay niyo na may igi ang dalawa. Tura ng manager sa kanyang mga tauhan. Opo boss. Lumabas sa mga to at kinantado ang pinto. Dali-dali namang sumilip si Arlisa sa bintana. Nakita niyang papalis ang manager at kasama nito ang isang tauhan. Ali, kailangan nating makatakas dito, baka patayin pa tayo. Oo, mag-isip tayo kung ano dapat nating gawin. Palakad-lakad si Ali at nag-iisip kung paano sila makakatakas. Binuksan niya ang bintana ngunit nakalaki ito. Binuksan rin niya ang mga cabinet at meron siyang nagilap ng mga kumot at nakakita rin siya ng pajama kaya dali-dali siya na nagpalit. Ali, bukas ang bintana sa banyo. Mabuti kung ganyan. Halika tulungan mo ko. Kinuha nila ang kumot at pinagdugtong ito. Hinabad rin nila ang sapin ng kama at dinagdag nila ito. Ali, paano to? Wala tayong mapagtatalian. Kinakabahan tanong niya. Alam ko na. Halika tulungan mo akong hilahin ang kama. Utos na Arlisa. Hinila nila ang kama papunta sa pinto ng banyo at bahagya nilang naisara ang pinto. Mauna ka na at mag-iingat ka. Bilin ni Ali sa kanya. Dali-dali namang bumaba si Arlisa at nakasunod sa kanyang kakambal. Hanggang sa tuluyan silang makababa. Maingat silang tumakbo papalabas ng gate. Ngunit nakita sila ng manager ng kasino dahil bumalik ito. Mga lintik, habulin nyo! Sigaw nito. Bilis Ali! Inuwakan ni Arlisa ang kamay ng kanyang kakambal at mabilis silang tumakbo patungo sa kagubatan. Habulin nyo! Sigaw pa rin nito ng kanilang boss. Pinagbabaril silang dalawa at sobrang takot naman ang kanilang naramdaman. Masalo nilang binilisan ng pagtakbo. Arlisa, hindi ko na kaya. Inihingal na sabi ni Ali. Kakayanin mo, mamamatay tayo dito. Walang hinto ang kanilang pagtakbo at hindi nila alam kung gaano nakalayo ang kanilang tinakbo. Hanggang sa mapadpad sila sa tabi ng ilog. Ali, ano nang gagawin natin? Tanong niya at nagpalinga-linga sa paligid. Pareho ang dalawa na namumutla sa sobrang pagod at uhaw. Arlisa, tanggalin mo ang belt mo. Utos niya rito. Sige, anong gagawin mo? Akin ang kamay mo. Inabot naman ni Arlisa ang kanyang kamay. Dali-daling hinawakan ni Ali ang palad ng kanyang kakambal at itinali niya ang kanilang mga kamay. Tamang-tama naman nang matapos siya sa pagtali ay dumating ang mga humahabol sa kanila. Talon, Arlisa! Napadaing sa Arlisa nang matamaan ng kanyang paa matapos mapuputok ang tauhan ng manager. Tayo! Tayo! Asik ni Ali at niyakap ang kapatid at inilalayan na makatayo. Napaungol si Arlisa sa sobrang sakit ng kanyang paa. Kahit nahihirapan ay pinilit pa rin niyang makatayo dahil nakita niyang umiiyak na si Ali. Magkayakap ang dalawa na tumalon sa ilog. Dahil sa malakas sa agos ito ay natangay ang dalawa. Galit naman na napamura ang manager at binabatukan nila ang dalawang nagbabantay. Bilisan niyo, kailangan natin silang mahanap, baka maunahan pa tayo. Utos ito sa kanyang mga tauhan at patakbo silang pumalik sa bahay. 2 oras bago pa sila makarating sa bahay kaya malabong mahabol pa nila ang dalawa, lalo na't paglubog na ang araw. Kinabukasan ng madaling araw, nagising si Arlisa na nasa gilid na sila ng dalampasigan. Nasabit sila sa isang malaking puno. May nakitang tao si Arlisa at agad siyang humingi ng saklolo kahit walang kasiguraduhan kung ligtas sila sa kamay nito. Ang iniisip niya ng mga sandaling iyon ay ang masaklolohan ng kanyang kakambal. Tulong! Tulungan niyo kami! Nagpalinga-linga naman ng lalaki at hinahanap kung saan nagmumula ang boses.
Kumakaway si Ali kaya agad siyang napansin. Tulungan niyo kami, may sugat ang aking kapatid. Anong nangyari? May dumukot sa amin at nakatakas lang kami. Please tulungan niyo kami. Umiiyak na si Alyssa. Agad tinagal ng lalaki ang tali sa kanyang mga kamay at pinuhat nito si Alyssa. Kaya mo bang maglakad? Tanong ng lalaki. Oo. Nanginginig niyang tugon. Hindi pa masyadong naaninig ng lalaki ang mukha nilang dalawa kaya hindi pa niya alam nakakambal ang mga to. Bumukas sa malaking pinto at nagdadalawang isip si Alyssa na pumasok. Don't worry, safe kayo dito. Nagtiwala naman si Alyssa, alang-alang sa kanyang kakambal. Nang buksan ng lalaki ang ilaw ng bahay, lumaki ang kanyang mga mata at palit-palitan ang tingin niya sa dalawang babae. Kambal kayo? Takang tanong nito. Oo, ako si Alyssa at siya naman si Alyssa. Ako naman si Anton, may-ari ng resort na to. Sandali, tatawagan ko lang ang kaibigan kong doktor. Anton, pwede rin ba ako makigamit sa telepono mo? Tatawagin ko lang ang aking asawa. Sure, eto, gamitin mong isa kong phone. Maraming salamat. Dali-dali niyang tinawagan ng asawa. Dahil gising pa si TJ, dali-dali niyang sinagot ang tawag. Hello? TJ? Umiiyak niyang sabit sa asawa. Halina, saan ka? Hindi ba kayo sinaktan? Puro tanong nito sa asawa. Nakatakas kami, naibigyan niyo ba ang pera? Hindi pa. Ngayong araw ang usapan namin. Mabuti kung ganun, huwag mong ipaalam na nakatakas kami. Magdala kayo ng mga pulis para mahuli sila. Sa Alyssa may tama sa paa at wala pa siyang mali hanggang ngayon. Nasaan kayo, Ali? Pupuntahan ko kayo. Hindi ko alam, itatanong ko muna, hold on. Anton, saang lugar ba to? Laia, San Juan, Batangas. TJ, sa Laia, San Juan, Batangas raw. Okay, huwag kayong malis dyan. Pagkatapos namin dito, susunduin namin kayo. Kumusta ang mga bata? Huwag mo silang alalahanin, they are fine. Mabuti kung ganun, i-text ko na lang ang complete address. Natapos sa kanilang pag-uusap at agad tinawagan ni TJ ang detective. Salamat, Anton. At ibinalik niya ang matapos niyang isend ang complete address. Magbihis ka muna. At inabot niya Anton ng isang pares ang damit. Paparating na rin ang kaibigan kong doktor. Salamat. Bago siya nagpalit ng damit ay tiningnan muna niya ang sugat sa paa ni Arlie. Medyo namamaga na to at nakabaon pa rin ng bala. Anton, may kutsilyo ka ba dyan? At alcohol? May mga gamit akong pang medical. Doktor kasi ang aking ina. Good, pwede ba ako makahiram? Sige, kukunin ko. Hindi na hinintay ni Alyssa na dumating ang doktor dahil namamaga na ang kanyang sugat at nangingitim ito. Kaya natatakot siya na baka ma-infection pa to. Here, at inabot niya ang medical tools. Thank you so much. May alam ka ba sa medical? Anton asked. Oo, nursing graduate ako. That's good. Habang abala si Alice sa paggamot sa kanyang kapatid, dali-dali man na nagluto ng sopa si Anton. Napaungol naman si Alyssa na tila nasaktan ito. Relax, Alyssa, konti na lang. Hanggang sa natapos si Alyssa ang pagtahi sa sugat ng kanyang kakambal at muling nakatulog si Alyssa dahil sa sobrang sakit. Binihisan rin niya to ng damit dahil sobrang basa nito. Alyssa, sigupin mo muna tong soup bago pa lumamig. Salamat, Anton. Lumapit siya sa lamesa at umupo sa harapan ni Anton. Ano ba totoo nangyari sa inyo? Kahapon ni araw ng aming kasal ng aking asawa. Nang matapos ang seremonya, bigla na lang akong dinukot na hindi ko man lang alam ang dahilan. Hanggang sa dumating ang aking kapatid at inamin niya na siya ang may atraso upang pakawalan ako. Ngunit isinama pa rin nila ako at dinala kami sa isang malayong lugar. Hanggang sa makatakas kami, hinahabol nila at pinagbabaril kaya natamaan si Alyssa sa paa. Mahabang kwento niya rito. Kilala mo ba ang lalaking mastermind? Hindi, pero sa mukha nila makikilala ko naman sila. Ano palang apelyido mo, Alyssa? Cliff. May nitong tugon. Cliff? Mukhang pamilyar ang kanyang pangalan ah. Tura nito at tila nag-iisip kung saan niya nakita ang pangalan nito. TJ Cliff ang kompleto niyang pangalan at isa siyang businessman. At dali-dali namang binuklat ni Anton ng malalaking magazine. Doon niya nakita na isa palang business tycoon ng asawa nito. Tinignan rin nito ang newspaper for today at nakita rin niya doon ang mukha nilang dalawa at kasama ang larawan ng kanilang mga anak.
Oh, kambal rin pala ang iyong anak. Nakangiting tanong nito nang matapos mabasa ang nakalathala sa newspaper. Bahagyang umiti si Alyssa at biglang naalala ang mga anak niya. At maya-maya pa'y pumatak na ang kanyang mga luha. Ay, Tot, hindi ko na makikita ang dalawa kong anak. Humihikbi niyang sabi. Don't worry, ligtas kayo dito sa poder ko at walang basta-basta makakapasok dito. Thank you, Anton. Alyssa? Rendel? Carla? Sabit ni Arlisa at kasalukuyan nakapikit ang mga mata nito. Arlisa, nandito ako at ligtas na tayo. Alyssa? Gilalas ito at bigla siyang niyakap. Nasaan tayo? Tanong nito at hilam sa luha ang mga mata. Nandito tayo sa Batangas. Huwag ka mag-alala. Natawagan ko na si TJ. Siya nga pala siya si Anton. Siya ang nakasaklolo sa atin. Salamat. Malamanin niyang sabi dito. Dahan-dahang bumangon sa Elise at sakto naman na dumating ang doktor na kaibigan ni Anton. I'm sorry natagalan ako ng konti. May pasyente kasi ako kanina. It's okay, Doc. Nagawan ko na ng paraan. Tuga ni Alyssa. Really? Halos hindi makapaniwala nitong turan at kanyang tiningnan ng sugat. Good. Dagdag pa nito at tumango-tango. Nag-aral ka ba ng medicine? Dagdag pa nitong tanong. Yes, doctor. Nursing. Oh, that's good. Dahil maayos naman ang pagkatanggal ng pala at pagkatahi, bigyan na lang sila ng prescription ng doktor. Alyssa, ako nang bibili nito mga gamot. Sandali lang ako. Pakilak na lang ng pinto at huwag kayo mag-alala, may 2 CQ sa labas. Salamat, Anton. Huwag ka mag-alala. Pagdating ng asawa ko, babayaran ko na lang ang nagastos ko. Tura ni Alyssa. It's okay, don't think that. Saad naman ito. 1 oras lang ang nakalipas agad na nakabalik si Anton. At bago pa man siya nakapasok sa entrance ay napansin niya ang 2 lalaki at kahinahinala ang mga kilos nito. Pumarada siya sa gilid at tinawagan ng kanyang mga kabrad sa fraternity at pinapunta niya to sa resort. Bago siya pumasok ay lihim na niya to ang binibidyohan. Alyssa? Mahinang sambit ni Anton sa labas ng pinto. Dali-dali naman niya binuksan ng pintuan. Alyssa, Arlisa, may 2 lalaki sa labas ng entrance. Ano? Napabalik ko sa bangon sa Alyssa. Oops, be careful. Huwag kayo mag-alala. Hanggat nasa poder ko kayo, walang sino man ang makakagalaw sa inyo. Salamat, Anton. Nanginginig na sabi ni Alyssa. Here, tingnan niyo kung familiar sa inyo mga mukha. At agad niyang pinakita ang video. Yes, sila ang mga dumukot sa amin. Bulala silang 2. At maya-maya lang ay tumawag ang kabrad ni Anton at sinabi nitong hawak na nila ang 2 lalaki. Anong gusto niyong gawin namin sa kanila? Hawak na sila ng aking mga kabrad. Gusto ko maranasan nila ang pinaparanas silang pagod at hirap sa amin ni Alyssa. Bago sila makulong. Galit at tugon ni Alyssa. Okay, as you wish, Alyssa. Pabalabas na si Anton ang tawagin siya ni Alyssa. Bakit? Tanong ng lalaki. Pwede ba kaming sumama? Hindi agad sumagot si Anton na tila pinag-iisipan pa niya. Okay, but wait. Kumuha si Anton ng kanyang mga jacket na may hood at pinasuot niya ito sa 2. Ang bilin ni Anton ay huwag i-expose ang kanilang mga mukha at pinapasuot pa sila ng mga face mask upang hindi makita ang kanilang mga mukha. Isinama ni Anton ng 2 at pumunta sila sa kanilang hideout at naabutan nila ang 2 lalaki na parehong nakabitag at nakatayo ang mga ito. Ang mga kabrad naman ni Anton ay nakaupo sa lamesa na tila hinihintay si Anton. Sino kayo? Pakawalan niyo kami. Asik na isang lalaki. Brad, sino sila? Curious sa tanong na isa niyang kabrad. Mga kaibigan kong babae na biktima ng 2 to. Kinuha ni Anton ng baril ng lalaki at may silencer ito. Sinong bumaril sa iyo? Alyssa? Tanong ni Anton. Yung naka-itim? Putol yung sasabihin dahil agad binaril ni Anton ng lalaki. Nagsisigaw to dahil natamaan ng kanyang paa. Turuan niyo ng leksyon para magtanda. Utos ito sa mga kasamahan. Hindi makasigaw ang 2 sapagat nilagyan nila ng tela ang mga bibig nito. Kaya hanggang ungol na lang ang 2. Pinihintiw nito ang mga kaibigan at sinabihan niya ang mga to na pumunta sa police station at kusang isusuko ang kanilang mga sarili. At huwag magtangkang tumakas dahil marami ang mga mata na nakabantay sa kanila. Nangako ang 2 na gagawin nila ang inutos nito basta wag lang silang patayin dahil may mga pamilya din sila.
Brad, kami nang bahala sa kanila. Balitaan ka na lang namin kung nasa kulungan ang dalawang to. Presenta ng isang kaibigan ni Anton. Okay bro, thank you. Let's go. Yaya niya sa dalawang babae at inilalayan na niya si Elisa. Maraming salamat sa tulong mo Anton. Masayang sabi ni Elisa. Welcome, he said. Hanggang sa nakabalik sila sa malaking bahay ni Anton at sinabihan sila na magpahinga muna upang makabawi sa lakas na nawala sa amin. Samantala, TJ's POV. Nakahanda namang kapilisan sa kanilang pagsalakay sa kasino at ang iba'y papunta sa lugar kung saan sila magkikita upang iabot ang pera. Handa ka na ba Rindel? Oo TJ. Mag-ingat kayong dalawa. Bili ni Aling Adnaling sa kanila. Opo mama, ang bata kayo munang bahala ha. Bili ni TJ. Oo, wag niyong alalahanin ng mga bata, kami nang bahala. Hanggang sa dumating sila sa address ay binibigay sa kanila. Nandito na ang pera. Nasaan ang aming mga asawa? Sigaw ni TJ. Iligay niyo ang pera sa gitna at hintayin niyo ang inyong mga asawa. Utos ng manager. Gustong mapahagalpak ng tawa ni TJ ngunit pinigilan lang niya ang sarili. Let's go TJ. Sabay umataras ang dalawa at dahan-dahan namang lumapit ang manager at ang dalawa pa nitong kasama. Akmang dadamputin na ng manager ang bag. Taas ang kamay at walang kikilos, mga pulis to. Sigaw ng hepe at hindi. God damn it. Boss, anong gagawin natin? Takot na tanong naman ng isang tauhan. Taas ang kamay at wag na kayo magtangkang lumaban dahil mamamatay lang kayo. Seryoso namang utos ng hepe. Wala nagawa ang tatlo at inihagis ang kanilang mga hawak na baril. Nang matanto ni Rendel na nakaposas na ang mga ito, patakbong sumugod si Rendel at walang pasabing sinuntok niya ang mukha ng manager. Hayop ka! Muntik mo nang mapatay ang aming mga asawa. Singhal ni Rendel at susuntukin pa sana niya to. Subalit maagap siyang napigilan ni TJ. Sapo-sapo ang mukha ng manager at duguan ang ilong nito. Mr. Cliff, kami nang bahala sa mga to. Sundin niyo na lang ang inyong mga asawa. Tura ng detective na naroon rin sa pagresponde. Salamat detective, salamat hepe. TJ said. Nagmadaling umalis ang dalawang lalaki at si Rendel ang nagmamaneho at punong-puno sa pag-aalala ang kanyang puso. Habang nagmamaneho si Rendel ay biglang bumalik sa kanyang imahinasyon. Rendel, kaya mo pa ba akong patawarin? Nagbago na ako. I'm sorry sa lahat ko nagawang kasalanan sa'yo. I'm sorry kung naghanap ako ng sobra-sobra noon dahil nabulag ako sa pera. Pero ngayon nagising na ako Rendel. Mahal na mahal pa rin kita. Sana mapatawad mo ako at sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal? Yes, mahal. Bakit ka nandyan? Eto kasi ang kwarto ko at wala ka namang sinabi na sa kwarto mo ako matutulog. Simula nga doon ka na sa kwarto ko matutulog at kwarto natin yon. Halika na akin ang bag mo. Salamat, mahal. Bahagyan na pangiti si Rendel nang maalala niyang masayang pagsasama. Parating na kami, mahal. He whispered. TJ, anong eksaktong address ang pupuntahan natin? Here. At dali-daling binuksan ni TJ ang inbox at pinakita niya to kay Rendel. Sandali, tatawagan ko lang ang numero na ginamit ni Arlisa. Nang nagring ang phone ni Anton ay agad niya tong sinagot dahil nasa loob ng kwarto magkapatid at kasalukuyan na nagpapahinga. Yes. Pumasok kayo sa entrance at makikita niyo malaking bahay. Yan ang bahay ko. Pahayag nito. Thank you so much. Kumatok si TJ sa pinto at agad naman itong binuksan ni Anton. Pasok kayo? How are you? I'm TJ Cliff. Pakilala agad niya at nakipagkamay. I'm fine, Anton Fego. At tinanggap niya ang kamay nito. Rendel Cristobal, Arlisa's husband. Tura naman ito. How are they? TJ asked. They're fine at nandyan sila sa kwarto. Tinuro nitong pinto kung saan nandun ang kanilang mga asawa. Mabilis ang hakbang ni TJ na nagtungo sa pinto at agad niya tong kinatok. Tumayo naman si Alaysa at binuksan ang pinto. TJ? Gilalas niya at agad na yumakap. Alaysa? Masayang niyakap ng mahigpit ni TJ ang asawa. Mahal? Sabit na Rendel at nilapitan ng kanyang asawa na kakaupo lang sa gilid ng kama. Rendel, at mahigpit siyang yumakap sa asawa. Kumusta na ang sugat mo? Madamdamin nitong tanong. Medyo okay na mahal.
Akala ko hindi na kita makikita. Are you okay? Gawa ang tanong ni TJ at hinawakan ng mukha ng kanyang asawa. Oo TJ, at salamat kay Anton dahil tinulungan niya kami. Inalalay niya ang asawa at pinaupo ito sa sofa. Halika mahal, sabi naman ni Rindel at binuhat niya ang asawa at lumabas sila. Anton, paano ba kita mapapasalamatan? Tanong ni TJ na nasa tono nito ang pagpapakumbaba. Don't mind that TJ. Kahit sino ay nakahanda silang tulungan lalo na't mga babae sila. Thank you so much. Kumusta palang mastermind? Nahuli na ba? Yes, dahil bago kami pumunta dito ay sinigurado muna namin na mahuhuli ang mastermind. That's good. Yung dalawang lalaki nasa kulungan na. Mabuti kung ganon. Maraming salamat talaga. Randall said, Anton, kung sakali makapunta ka sa Maynila, tawagan mo ako ha. At ako bahala sa iyo doon. Sure, TJ. Anton, wala ka bang asawa? Naisip pa namang itanong ni Alyssa. I have, pero nasa Amerika kasama ang isa naming anak. Hanggang sa nagpaalam na sila kay Anton at nangako sila na papasyal sila buong pamilya kapag magiging okay na ang lahat.